Pagbabalik ng balitaan, sinasabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ito ay napatunayan na natin sa maraming beses. Saan mang larangan, tunay na may pagmamalaki natin ang ating mga kabataang Pilipino. Kaya nga't hindi natin may pagkakaila na ang lakas ng ating bansa ay nasa youth sector ng lipunan. Sa darating na eleksyon, tinatayang may 20 milyong kabataan ang boboto. Isang paraan para ipahayag ang kanilang karapatan bilang isang Pilipino. Pero sapat na nga ba ang nahanggang pagboto lamang ang kanilang magiging responsibilidad sa darating na halalan? Papaano na kung tapos na ang eleksyon? Sino ang magpapahayag ng kanilang saloobin? Hinaing, suhestyon at komentaryo. Ano nga ba ang tunay na papel ng kabataan sa lipunang kanyang ginagalawan? Ngayon, makakasama natin sa PTV News Center ang representante ng Kabataan Party List na si Atty. Terry Ridon para maipahayag sa atin ang layunin ng kanilang partido. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-imbita po sa Kabataan Party List ngayong araw na ito. Attorney, ano po ba yung pangunahing layunin ng Kabataan Party List? Ang pangunahing layunin ng Kabataan Party List ay ipaglaban ng karapatan sa edukasyon ng mga kabataan at mga magulang at ang pagtitiyak na ang karapatan ng mamamayan para sa at kalayaan ay mapoprotektahan. Sir, may mga sangay na po ng pamahalaan na nangangalaga sa karapatan ng mga kabataan. Bakit kailangan pa ng isang representante o ng party list para sa kabataan? Dahil importante po na sa lahat po na antas at lahat ng panig ng pamahalaan ay mayroon pong kinatawan ang mga kabataan, partikular po sa loob po ng Kongreso, na magsusulong ng interes ng kabataan para sa kanyang karapatan sa edukasyon, para sa kanyang karapatan sa kabuhayan at para sa karapatan para sa sustainable development ng kalikasan. Sir, tatlo nga po bang seats ang inihahanda ng Kabataan Party List sa Kongreso? Bakit po tatlo? Ngayon pong darating pong halalang ito, ang target po ng Kabataan Party List ay 1.5 million votes. At ang pagkakaroon po ng tatlong seats sa Kongreso, mahalaga na magkaroon po ng dagdag pa pong mga kinatawan ang kabataan para mas malaki po ang impact at mas malaki po ang tulong na ibibigay po natin, hindi lamang po sa sektor ng kabataan, kundi sa kabuuan po ng ating pong mamamayan. Paano po ba yung mga advokasya ng Kabataan Party List kaugnay sa edukasyon na inyong isinusulong? Pangunahin po isinulong po ng Kabataan Party List nitong nakaraang termino po niya sa Kongreso ang usapin po ng anti-no permit no exam. Kumatig na po ang Commission on Higher Education sa amin kung saan sinabi na niya na dapat po hindi implement ng mga schools, ng private schools ang no permit no exam. Ibig sabihin niyan hindi pwedeng ipagbawal ng atin pong mga paaralan na makapag-examine ang atin pong mga estudyante just because wala po silang pangbayad ng matrikula sa isang takdang panahon. Sir, sa mga nakaraang balita at naging pahayag ng inyong party list, sinasang-ayunan niyo po yung naging ugnayan naman ng pamahalaan pagdating doon sa may MILF. Ano po ba yung sinasabi dito ng party list ninyo? Sa usapin po ng MILF, malinaw po ang posisyon po ng Kabataan Party List sa usapin po ng right to self-determination ng mamamayang Moro. Ibig sabihin po niyan, kailangan pong tiyakin natin na ang lupaing ninuno ng mamamayang Moro ay talagang maipupunta po sa kanila. Ibig sabihin, kailangan po yung decades of injustice and na talagang naranasan po ng mamamayang Moro ay talaga pong mai-deliver po sa kanila ng buong buo. Sir, katatapos lamang po ng, maiba lang ako ng content, ng Labor Day. Kamusta naman po? Ano po yung mga isinusuling ninyong mga layunin ng Kabataan Party List para sa mga disenteng trabaho sa kabataan? Isa po doon sa pangunahin na usapin na talagang inihain po ng Kabataan Party List, usapin po ng BPO Workers Welfare Bill. Talagang hotly objected po ito by yung BPA Business Process Outsourcing Association of the Philippines, yung lobby group po ng mga BPO industry. Pero importante talaga para sa mga BPO workers ito dahil magtitiyak po ito ng seguridad sa trabaho, pagtitiyak po ng pag-uunyon doon po sa mga PEZA accredited industries kung saan ang tingin po natin talagang ipinagbabawal ang pag-uunyon at pagkakaroon po ng asosasyon para sa paggawa ng mga BPO employees po. Sir, pagdating naman sa proteksyon ng mga kabataan, may mga kabataan na na-involve sa mga cybersex. Ano naman po yung kontribusyon o may tutulong sa problemang ito ng Kabataan Party List? Hindi namin tinitignan na malaking problema ang usapin po ng cybersex at this point. Mas malaki yung problema sa actual yung tuloy-tuloy pong pagpilit po ng pamahalaan para sa cybercrime law.
ang Kabataan Party List po ay nanindigan para sa pagbasura ng cybercrime law. Sa Korte Suprema, kami po yung pangunahin na petitioner para sa pagbabasura at declaration ng constitutionality po nito. At pag-upo natin sa darating, titiyakin po natin na sa Kongreso mismo, i-reverse po ng ating pong Kongreso ang kanyang pagpanig para sa cyber libel sa usapin po ng cybercrime law. Sir, pagdating naman po sa may budget sa may edukasyon, ano po ba yung tinatayuan dito ng Kabataan Party List? Ang Kabataan Party List po ang isa po sa pangunahin na nagsusulong po ng sapat na budget para sa edukasyon, hindi lang ho sa state college universities, kundi sa basic public education. Dahil sa pagtitiyak po natin ng sapat po na budget para sa edukasyon, matitiyak din po natin na yung mga schools of last resort katulad ng state college universities, hindi rin po ito magtataas ng matrikula. Ibig sabihin po niyan talagang ang atin pong mga kababayan na wala pong pambayad ng matrikula ay ang kanila pong pangarap na makapag-aral at makapagtapos ay matutupad po. Attorney, ang inyo pong bilang panghuli, ang inyo pong mensahe sa ating mga kabataan. Ang lagi-lagi naman po nating mensahe sa ating pong kabataan, wag ho kayo maniniwala na wala ho kayong magagawa dahil kayo po ay bata. So dahil po kayo ay bata, marami po kayong magagawa. Kaya wag po sana natin kakalimutan sa darating pong halalan number 17, Kabataan Party List. Maraming salamat po, Attorney, at nakapanayon po natin dito sa PTV News Center ang Kabataan Party List representative na si Attorney Terry Ridon. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po.